sa ating pagbubulay ng salita ng Panginoon. Ating pong buksan ang ating mga banal sa aklat po ng Revelation po. Ito po ang malapit ng pagtatapos. Aklat ng Revelation, ang aklat ng Revelation, isang mensahe na lang. Revelation, panalangin natin kung ano ang nais ng Panginoon, ang susunod na tatalakayin. Halos mahigit isang taon na natin itong tinatalakay, ang aklat ng Revelation. Ngayon po, ating pong buksan sa Revelation chapter 22 verses 13 to 17. Ito ang title, God's Last Invitation. Ang huling paanyaya ng tao. Tayo po inaanyayahan ng Panginoon na tayo ay kanyang tanggapin. Last week, inilakay natin na yung paanyaya sa mga Kristiyano, ang paanyaya na tayo ay maging masunurin, ang paanyaya upang ipahaya, ang paanyaya upang tayo ay maglingkod, mag-worship sa ating Panginoon, at ang huling paanyaya ay paglingkuran natin ang ating puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong nating pagkatao. Lingkuran nating Panginoon. Ito namang ating paanyaya sa mga hindi mananampalataya. Sa mga mananampalataya, ngayon naman paanyaya sa mga hindi mananampalataya, Revelation 22, 13 to 17. Tayo po ay tumayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng kanyang salita. 13 hanggang sa 17. Ako po muna ang unang babasa. Ito po. Ang babasa sa verse 13. Pagsundan po ninyo sa verse 17. Revelation 13. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. For without, sabi rito sa verse 15, for without dogs and sorcerers and warmongers, murderers and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie. Tayo po lahat sa verse 17. And hear it, and the bride say, come. That hear it, say, come. And let him that is athirst come. And whosoever take the water freely. Tayo po langin, dakilang Diyos, namin pong pinagkakatiwala. Ang oras namin pong ihiramin, maging ang inyong mga salita, namin pong pagsasaluhan. Turuan kami ng banal na Espiritu. At ito, Panginoon, ay aming maramdaman ang inyong pangungusap sa amin. Kausapin niyo po, Panginoon, paalalahanan ng kalagahan ng isang na inyong salita sa mga huling araw ay nandito na, dakilang Diyos. Maraming salamat sa inyong mga salita na amin pong na magpapalakas sa amin. Mag-isa oras namin pong hiramin, pagpalain po ninyo at nawa ang inyong salita ay hindi babalik sa inyo ng walang kabuluhan. Kundi ito, Panginoon, ay magiging bahagi na ng aming pang-araw-araw na buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, so tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating buhay. Talagang doon nga sa Amerika, sabi nga sa update natin, ay resume na ang church gathering. Nataon na ang presidente ng US na si Trump na ang COVID ay common flu nga lang talaga.
I-research nyo si Dr. Richard Mata na tiga Davao. No, in-interview siya sa Channel 5 at sinasabi niya talaga ang COVID-19 ay isa sa mga strain virus na ito ay common flu na kayang gamutin ng gamot natin sa ngayon. At nakakalungkot lang na kung minsan, yun nga, na true story, anak nila Ate Monet, no? Si Brother Jerry na ninong ni Hana yun nasa Saudi. So, yun nga, na ospital. Problema nga sa ospital kapag hindi kaya na pabayaan, yun, natuluyan. Ang declaration ng ospital COVID, kaya si Ikrinimate hindi na makauwi. No? Kahit yung apo niya, hindi na makauwi. Ganun na ang ginagawa nila. Kahit po ospital, walang laman. No, walang laman eh. Fear mongering ang ginagawa para maipatupad nila yung vaccine ni Bill Gates. Italy, inautopsy yung mga patay at nalaman na talagang hindi ko talaga ang pumatay sa ibang mga tao. At yung parang Italy, sana ganun na nga. At sabi nga ni Dr. Mata, Richard Mata ng Davao City, kung yung COVID na yan ay napakadelikado, sabi, ang virus ay delikado. 7 araw lang delikado yung virus. Pwede kang patayin kung tutusin dahil matindi yan. At kapag hindi tayo natuluyan ng 7 days na meron daw tayong hindi sa COVID-19 na matay. Sa iba na. Sinabi ko nga nung una, yung ating immune system ay nag-overwork, no? Dumami ang immune cells sa lungs at nag-congest. So yun. So marami ng tao dun pa sa Tanzania at saka sa Madagascar, yung presidente nila, no? Meron silang herbal. Yun, yung sangkap ng herbal na yun, meron din sa Pilipinas. Yung pangalan ng halaman. At sinabi ng presidente na yung kanilang gamot ay kaya nga lang pag malakas ang immune system. Sinabihan daw siya, no? Kanyang siniwala yung offer ng WHO na inoferan daw siya ng 20, nasa news to na, $20 million. Nalagyan yung kanilang herbal drink. No? Biro mo, operan ka ng $20 million. No? Kaya talaga, yung program ng depopulation ay talagang isinusulong nila. Yung bawasan ng population. Maging ang kanyang tatay, yun ang tatay niya yung depopulation. Kaya nga ang tatay niya sa family planning. So marami silang ginagawa pero ngayon ay kanilang may team na balakin ng Diyos na sila ay magtagumpay. Ginagawa na sana naman ang ating ay magisim na sa na talagang itong pandemic, no? Sabi nila hindi naman daw pandemic pandemic. Ito ay kanilang plinano para tayo ay matakot. Nasabi nga ni sa education si Briones, no? Maraming kasi nagsasabi magulang mas mainam nang i-lockdown yung mga mahawa ng sakit at baka makapahamak. Pero sabi ni Briones, kinakailangan naturuan natin ang ating sarili na maging matapang, na humarap, no, sa ganitong uri ng mga pagsubok. Huwag tayo nasa isang tabi na lang, nagmumukmok, natatakot. Sabi, harapin natin ang problema na ito na may katapat. Yun ang sinabi ni Briones. At dapat humarap. Tagal-tagal na nga natin dito Wala naman. Talagang pandemic yan, bawat bahay na yan, may nakaburo dyan. Wala naman. Namamatay ang tao dahil ni-lockdown,
na-depress. No? Sa Bicol, may nangyari, news din, May 20. Isang ginang, 28 years old. Tines siya, sabi positive daw sa COVID-19. Na-depress, nabaliw, pinatay yung 3 anak, sinaksak ng bolo. Ang babata pa ng anak, 3 babaeng anak, pinagpapatay niya. At sana magpapakamatay siya, napigilan. Ngayon, nasa mental hospital. Dahil sa lockdown, na-depress. Yan ang tayo sa lockdown. Isa naman, na-depress. Baka panligaw. Madala yung kanyang gustong ligawan. May social distancing. Na-depress. Nagbaril sa... Grabe. Dahil lang sa panliligaw. Na-depress. May anong design. Alam ang problema, ang lahat ng namatay na yan at natakot ay nasa kamay ng ating mga pinuno. Secretary of Health, si Duque. No? Siya ay tau-tauhan ng WHO. Kaya ang US, inalis na nila yung support nila pansamantala sa WHO. Nahalataan na nila. Economic sabotage. Ang Italy nga, nais ng sampahan ng reklamo ng demanda ito si Bill Gates. Progress, no? Development ng kanilang kay Bill Gates. Then, tingnan natin verse 17. Tingnan natin dito ang sabi rito sa verse 17, basahin natin. Revelation 22 verse 17, and the spirit and the bride say come. Okay, bakit? Sabi rito yung spirit of the bride, iba kundi ang church at saka yung Holy Spirit. Ang sabi rito, Panginoon, dumating ka na, no? Ang sabi rito. And then sabi sa verse 17, and let him that heareth say, come, no? Ang sabi rito ng bride at saka ng Holy Spirit. Na ang banal na spirit at ang church, inaanyayahan na ang Panginoon ay dumating, no? Dumating na sana ang ating Panginoon. Yan din ang sinasabi, no? Revelation 22, 7. Behold, ang sabi ng quickly is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. No? Sabi, behold, I come quickly. Sabi rito ng and then sa verse 12, and behold, I come quickly. My reward is with me to keep according to his word shall be. I come quickly. Malapit nang dumating. Hindi sinasabi ng Panginoon yung mabilis ang dating, yung tukoy dito yung bilis, 100 kilometers per hour. Hindi ganoon. Ang sinasabi dito ng Panginoon, malapit na siyang dumating. Sabi ng Panginoon, nasa 2,000 years ago na ako'y babalik. Natin, ang sabi ng Panginoon, mas malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kaya tingnan natin, sabi rito, una, the recognition, no? Sabi rito, come Lord Jesus, no? Pinapakita natin yung ating pangangailangan bilang Kristiyano. Hindi naman yun ang inaasam-asam nga ng mga Kristiyano nung panahon ng ating Panginoon. Panginoon, sa aming, akala nila sa kanilang lifetime, sa kanilang buhay, papalagi dito sa lupa, ay makikita nila ang pagbabalik ng ating Panginoon. So, ganyan, kinakailangan maramdaman natin ang pangangailangan natin, spiritual, ating buhay bilang Kristiyano. Maramdaman natin yung malapit ng pagbabalik ng ating Panginoon. No, hindi naman natin masasabing selfish sapagkat ang salita ng Diyos ay nahayag na sa ating mga mahal sa buhay, sa lahat ng tao. Sabi ng Panginoon sa Matthew 24 verse 11, kapag ang lahat ng tao ay nakarinig na ng kanyang salita, ay ang ating Panginoon. Ano sabi ng Panginoon nung siya ay nangungusap sa mga tao?
Yan, may negative reason, no? Tingnan natin mga negative reason. Una, Genesis 6:3. Ang Panginoon ay nangungusap sa Genesis 6:3. Sabi nito, "Then the Lord say, it shall not strive with man forever, because he also is flesh. Nevertheless, his days shall be 120 years." So sabi ng Panginoon, "My spirit shall not strive with man forever." Ang Panginoon ay patuloy na nangungusap. Araw-araw siya kumakatok sa puso ng tao. Nangungusap na siya ay papasukin. Tanggapin ng tao ang alok ng Diyos na buhay na walang hanggan. Araw-araw mga tao tumatanggi. Pero sabi ng Panginoon, may hangganan ang aking pagpupunyagi sa puso ng mga tao. Nasabi nito sa Hebrews 3:7 and 8, nung mga tao, ang mga bayan ng Israel, ay nasa ilang at sila ay nagrebelde sa Diyos. Sabi nito, "Therefore, as the Holy Spirit say, no, hear His voice, do hearts, as in the rebellion, in the day of trial in the wilderness." No, mga tao sa panahon ng ilang, sila ay naglalakbay sa ilang, mga tao napakatigas ng puso. Ang sabi ng Panginoon, ngayon, hindi bukas. Ngayon, ang oras ng kaligtasan. Kapag narinig natin ang boses ng Panginoon, huwag daw nating patigasin ang ating puso. Physically. Tumigas ang ugat sa puso at sukat na ikamatay ng tao. Ito, spiritual heart attack. No? Tumigas ang puso ng tao. Siya ay tinakwi ng Panginoon at siya ay napunta sa kapahamakan. Nung sila ay nasa ilang, no, sa bayan ng Israel, na sila kung araw nagpaikot-ikot sa ilang, araw-araw may namamatay sapagkat inaalis ng Diyos yung mga taong hindi na nampalataya sa Kanya. Nasabi ng Panginoon, hindi kayo makakapasok sa lupang pangako maliban kay Joshua at kay Caleb. Naubos na yung unang henerasyon at natira yung dalawang matandang si Joshua at saka si Caleb. Maging si Moses, hindi nakapasok sa lupang pangako. Nung siya ay nagalit sa mga tao, sa kahihingi nila ng tubig, nagalit na ito si Moses, pinukpok ang bato. 2 beses pa, sabi ng Panginoon, mangusap ka lang sa bato. Lalabas ang sa pinukpok ang bato, lumabas ang tubig. Si Moses sa kanyang ginawa, hindi siya nakapasok. No, yun lang ginawa ni Moses. Nawala ang kanyang pagtitimpi. At hindi na siya nakapasok sa lupang pangako. So sabi ng Panginoon, ngayon, ang oras ng kaligtasan. Ngayon, hindi natin alam bukas kung buhay pa tayo. Yung pinsan nga, yung kamag-anak nga nila, si Brother Jerry, si Brother Jerry, malakas na katawan yun. Ano ba ginagawa nun? Nagluluto kasi yun cook. Bigla na lang bumaligwas. Hindi natin alam ang buhay ng tao. Huwag natin ipakasiguro bukas buhay pa tayo. Walang nakakaalam ang buhay ng tao. Kaya kung tayo hindi pa Kristiyano, ngayon po ng oras ng kaligtasan. Okay? Sabi na pa, ito naman yung positive reason. No? Ito ang positive reason. Tingnan natin mga positibong pananaw ng mga Kristiyano. Sabi rito ng 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. "I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith." No, ito yung epitaph ni Ravi Zacharias sa kanyang huling hantungan. I have fought the good fight. No, tayo daw po bilang Kristiyano, lumaban ng talagang bakbakan. No? I have finished the race. No, tayo ay mananakbo. Tayo ay marathoner. Talagang mahirap mag-marathon. Hindi pabilisan yan. Patagalan yan. Sabi ng Panginoon, sige, tapusin natin ang ating karera. I have kept the faith, no? Sa mga pagsubok sa ating buhay, hindi natin binitawan ang ating pananampalataya. Marami nang bumitaw sa pananampalataya. Marami nang, yun nga, yung nag-suicide, no? Dahil sa lockdown, na-depress. Yung pala sabi ng mga doktor,
Ang tao kapag kaya nga yung mga Amerikano, hindi pumayag ng lockdown. No? Nag-rally sila, mga pastor pa. Tsaka yung mga member sa New York, sabi nila, sige, hulihin nyo kami. Ang dami namin. Ayun, siguro nagising, natauhan si Trump. Na sinasabi din naman totoo yan. Tayo ay tinatakot lang. Kaya sabi rito, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me to that on that day. No? The crown of... Then, tinalakay na natin last week na yung crown ay hindi literal crown, kundi yung kung ano ang nararamdaman natin sa ating puso. Ito, binigyan siya ng crown. Tayo ay binigyan ng crown of righteousness. Ibig sabihin, binigyan tayo ng kaligtasan ng Diyos. No? Tayo ay naging matuwid sa ating mga gawa, kundi sa gawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo na atin lamang tinanggap. And sabi nga rito, the righteous judge will give to me on that day, and do not me only, but also to all who have loved His. Isa daw palatandaan ng Kristiyano ay ating inaasam-asam yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga lagi huli kong panalangin ay sama-sama natin salubungin ang Panginoon sa kanyang masayang pagbabalik. Dahil ako naniniwala, ito na ang huling henerasyon na tayo ay kanyang sasalubungin. Kung hindi man, pa rin ang Panginoon sapagkat siya pa rin ay babalik. Kaya ito yung mga unbeliever, hindi mo naman hindi lang humarap sa Panginoon eh. Di ba ng mga tao? Bundok, tabunan mo ko para hindi ako makita ng Panginoon sa kanya. Pero tayo mga Kristiyano, hindi tayo takot. Yun nga inaasam-asam natin eh. Nandun na tayo. Piling ng ating Panginoon. Tapos na yung hirap. Tapos na yung mga maintenance na yan. Tapos na yung mga... meron pa akong meron pa akong turmeric, apple cider, ano pa yung dahon, kampong, karana akong camping eh. Karana akong dahon, puro dahon nakatawa ko eh. Pero yun, nakakasurvive pa rin. So, ito yung positive na ating inaasam-asama pagbabalik ng Panginoon. Ano pa? Invitation to sinners. Sige po, pakikip natin. Ang invitation sa mga hindi mananampalataya, ang mga share natin ng gospel, tatawanan pa tayo. Sabi, nakasulat na yan. Nakasulat na yan. 2 Peter chapter 3, verse 3 and 4. Know this first of all, that in the last days, ito, mga sa huling araw, mockers, no? Yung mga nanloloko, will come with their mocking, following after their own lusts, and saying, where is the promise of His coming? O, nasa na? Nasa na yung pangako ng Diyos nyo na malapit na siyang dumating? Tagal-tagal nyo na sinasabi, ang paulit-ulit na yan. Bata pa ako, tumanda na ako, hindi pa dumarating ang Panginoon na sinasabi nyo. Yan ang mga mockers. Ano ba yung Tagalog sa mockers? Yung mga mapanlait, yan. Sabi nito, for ever since the fathers fell asleep, no? Yung mga aming mga ninuno, nung pa yung sinasabi hanggang hindi pa dumarating. All continues just as it was from the beginning of creation. Pero sabi sa following verses, ang sabi, tandaan ninyo, sabi ni Pedro, ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lang sa Diyos. Kaya yung 2,000 taon na lumipas na sinasabi, 2 araw lang sa Diyos. Kaya huwag nating lokohin, masabi rito sa mga hindi mananampalataya. Luin ang kanyang pagbabalik sapagkat bigla siyang dumating. Sila ay mapapahamak. And then, sabi rito, pangalawa, to have the need met. Una kanina, recognize the need. Yan, magagaling ng mga salesman. So, hindi pwedeng hindi ka bumili. Kasi kailangan mo ito.
Ipapakita nila, kailangan mo nito. Tayo naman, siyempre, kukonvince sa galing kita. Talaga naman mapaisip tayo, nga, kailangan ko nga yan. At mapapabili tayo. Ito naman pangalawa, desire to have the need met. Matugunan ang ating pangangailangan. Hindi lamang nakita natin yung kailangan natin, nakita natin ang kaligtasan, paano naman kaligtasan? Sa 17 verse 17b ng Revelation 22. Ito sa ikalawang bahagi, and let him that heareth say, come. No? Lahat daw ng nakakapakinig, ang sabi rito ay lumapit. Let him that is athirst come. Pinapanyayahan tayo ng Panginoon. Kung sino man ay nakakarinig, no, yung kagaya niyan, kapag nagbigay ng relief, nanawagan, no, barangay nanawagan, dito na po kayo. Dito na po kayo. Pila lang. Huwag magkagulo, ha? Lahat kayo makakatanggap. Pag narinig ng tao yan, sigurado, pila yan. Pag sinabi, merong, yung SAP. Yung SAP, pag sinabi ng, narinig ng mga tao, may SAP ba tawag doon? Yung SAP, pila talaga yan. Lahat yan, mabibigyan. No? Lahat yan. Kapag yung narinig to have the ang sabi rito, pag narinig natin, ang tinig ng Panginoon, tayo ay lumapit nang nauuhaw. Ano ba yung nauuhaw dito? Ito ba ay pisikal pagkauhaw? Hindi. Ito ay spiritual. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 5, nang sabi rito, mapalad ang mga nauuhaw at nagugutom, sapagkat sila ay mapupunan kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Sa isang awitin, only Jesus can satisfy your soul. Kahit anong yaman ng tao, kahit gaano katagumpay ang tao, ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng contentment. Sabi O.Z. Guinness, ang tao daw sa kanya yung na-share ko na ito kay Kuya. Sa ating DNA ay nakadesign na kung ano ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Nakadesign na pala. Ang nais ng Panginoon na tayo maging doktor, maging inhenyero, maging pastor, o manggagawang anuman. Sabi ng Panginoon, nakadesign na yan. At kapag natunto natin yung design ng Panginoon, doon natin tayo ay fulfilled sa ating ginagawa. Naalala ko yung daily bread nung araw ng young people pa ako nabasa ko. Sabi niya, nakalagay doon yung gagawa, magsashine at saka gumagawa ng sapatos. Nakalagay cobbler. Ibig sabihin, manggagawa ng sapatos, yung cobbler. Cobbler by the grace of God. Ganun na. Cobbler, manggagawa ng sapatos sa biyaya ng Diyos. Kita mo si John the Baptist, ang kanyang damit, ang kanyang kausuotan ay gayari sa balat ng kambing. Ang kanyang kinakain ay balang, tipaklong naman sa pulot. Pinakita nga sa akin ni Leia, tatay, kinakain pa to? Tinignan ko sa lagubang, kinakain yan. Hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataong kumain na sa lagubang, pero kinakain yan. Ewan ko kung lasa, masarap daw eh. Yan. Ewan kayo, pag nagluto kayo, patikimin niyo, hindi pa nakakatikim niyo. Pero kinakain yan. Minsan, si John the Baptist, hindi natin na kita ang sabay na umangal sa kanyang buhay. Hindi. Masaya siyang tungkulin niya sa Panginoon at in-announce niya. Siya ang nagkaroon ng privilege na ipakilala ang tagapagligtas. Lamb of God which take away the sin of the world. Siya ang may privilege na ipakilala ang tagapagligtas. So, ay alam ang ating
layunin sa buhay, magkakaroon tayo ng contentment. Tignan natin, sabi rito, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will..." Matthew 5:6. No, mapalad daw. Ibig sabihin ng happy and blessed, happy. No, kaya pala yung pangalan natin, Blessed Baptist Church. Happy Baptist Church. No? Happy. O isa pang term dyan, congratulations. Na nakuha mo yung kalooban ng Diyos. Na-gets mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Congratulations. Di ba? Sa Psalm chapter 1, no? "Blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly." No? Pangalawa, makita natin dito, "Then Jesus declared, I am the bread of life. Whosoever comes to me will never be hungry, and whosoever believes in me will never be thirsty." No? Kaya hindi lamang pagkauhaw, pati yung pagkagutom natin sa salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, "Ako ang tinapay ng buhay." Saan ba siya pinanganak? Sa Bethlehem. Ang ibig sabihin ng Bethlehem, house of bread. Ang sino man sa kanya ay kumain ay hindi na magugutom. Sino man sa kanya ang uminom ay hindi na mauuhaw pa. Ang Kristiyano ng ating tinatangking. Itong mga trabaho, itong mga bagay ay karagdagang blessing na yan. Ang Panginoon sa Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all this shall be added unto you." Pag naglingkod tayo at tayo sa Kanya, ang mga bagay na yan ay kusang dumarating sa atin. At tayo ay kontento, no, sa ating buhay. Tayo magkukulang, no, hindi din so araw-araw na ating buhay ay sapat. At hindi na natin kinakailangan ikumpara pa yung sarili natin sa iba. Kasi may ganyan. Hindi. Ang isipan natin ay nakatuon sa langit. No, hindi man ako magkaroon ng magandang bahay dito sa lupa. Wala akong lupain. Wala man akong tirahan dito sa lupa. Pero sa langit. No? Kagaya ng mayaman. Si Lazaro nakatingin sa kalangitan, kaya ng Panginoon ay may inihandang lugar pa. Kaya tayo rin may inihandang lugar. Masyado naka-attach dito sa lupa. Tayo masyado magdala ng bagaheng napakarami. No? Tayo ay mananakbo. Dalang refrigerator, baka magutom mo sa daan. Dala-dalang oven. Takbo ng takbo. At yung kakainin ng runner na sabi ng Panginoon, huwag tayong magdala masyadong mabibigat. Mapapagod lang tayo. Sabi ng Panginoon, ito na ang araw. Sa ganitong araw, maging masaya na tayo. Maging contento. Promise ng Panginoon dyan, 7:30. The last and of festival. Jesus stood and said in a loud voice, ito yung panahon ng kanilang festivities. At ang sabi rito, sila, kasi itong festivities na to ay sa iisang balon, sa Siloam, no? At sumigaw ang Panginoon, "Who is thirsty, come to me and drink." Ito ay ng mga Hudyo taon-taon. Kaya kumukuha ng San Juan, nagbabasaan. Ito rin meron din sila. Sino man ay nanguhaw, lumapit sa akin, huso. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Hindi lamang bukal, ilog na rumaragasa sa puso, at ito'y aapaw at mga puso. Pag-ibig ng Diyos ay sa ating buhay. Hindi pwedeng hindi tayo mababag, no? Lalo na ngayon, lockdown. Maraming tao walang trabaho. Kuha nga ako dito kay Kuya Oka, sabi niya, nakakita siya ng isang pamilya dyan sa Puros na sabi ko kay Kuya Oka, balikan natin.
share natin ng gospel yung isang pamilya. Napakarami nila. Grabe yun. Ilang anak no, Kuya Oka. Madadagdagan pa kasi nag-lockdown. Ang lalaki na naman natin. At ating share ng gospel. Nag-outreach tayo doon. Tayo nag-uumapaw. No? Si Kuya Oka, hindi naman siya sokdulan na yaman niya. Nakita niya nangangailangan eh. No? Binigyan niya ng noodles. So, inabutan pa yata ng pera. Yun ang yun ang, kasi yun talaga umaapaw, hindi natin matisi. Minsan nga, yung mga bata dyan sa ako hindi ka ako nagbibigay sa mga malalaki kasi baka isuka sa mga bata. Doon ako nagbibigay yung isan. Kaya sabi rito, mag-uumapaw. No? Ipararamdam ng Diyos sa atin, magbigay nating oras, ilaan natin ang ating panahon. Bagian ng salita ng Diyos. Sila yung makadarinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi nga ng Panginoon, tayo yung kanyang bibig, tayo yung kanyang kamay, tayo yung kanyang paa dito sa lupa. Kaya nga, hindi na siya bababa para sila ay puntahan. Dito sa lupa. Sila ay maabot. John chapter 4, verse 13 and 14. Jesus answered, everyone, this water will thirst again, but whosoever drinks of the water give him shall never thirst. It will become in him a well of water springing up to eternal life. Sabi ng Panginoon sa babae Samaritana, pag uminom ka dyan, pabalik-balik ka. Pero yung tubig na ibibigay ko sa iyo, pag ininom mo, hindi ka na mauuhaw pa. Sabi nito, bubukal pa ang tubig na yan, no? Sa iyong puso at magbubulsod ng buhay na walang hanggan. Sabi ng babae, saan ba ako makakuha niyan? Para sabi ng babae, hindi na ako igib na igib. No? Physical lang nakita ng babae. Physical. Alam niyo po ba, may nag-story sa akin. Nung araw na ang Saudi Arabia ay naging bukas na at may ilang mga Arabo o Arabiano na nakapunta sa Amerika na anyayahan. Nagulat sila. Pagbukas ng gripo, may tubig. Sa kanilang hirap ng tubig eh. Kaya nung sinasabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, may tubig akong bibigay. Ibang klase na yun. Kasi hindi na makagaya sa atin pagbukas mo ng gripo o pagtawag mo kay Kuya Bitoy, may tubig ka na. Hindi. Mahirap ang tubig ng panahon na yun. Kasi disyerto nga yan. Napakahalaga ng tubig. Eh yung mga Arabiano, nakita nila, mga Arabo, nakita nila, pagbukas nila sa tubig, sa hotel, pagbukas sa gripo, may tubig. Nagkaroon sila ng idea. Magdadala ako sa bansa namin ng ganitong klaseng. Ano ba tawag dito? Kasi ngayon na sila nakakita ng gripo eh. Nagbilihan ng gripo, dinala sa Saudi, nilagay sa bahay. Tinuksan nila, wala ng tubig. Akala nila yung gripo, magbibigay ng tubig. Grabe. Ginawa na, binilagay din sa dingding. Binilagay din sa dingding. Sinimento. Binuksan yung gripo. Naisipan ng tao eh. Ganun naisipan ng tao na akala nila, ganun lang. Akala nila, physical ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon dito is muling mauho pa. Ang Panginoon, nung siya ay napako sa krus, ang sabi niya ay thirst. Yung dapat nating dararaman dinanas na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya kay Abraham, amang Abraham, tusan itong si Lazaro, na itubog ang kanyang daliri sa isang tubig, at idampi sa aking dila, para maibsa naman ang aking uhaw dito sa aking kinalalagyan na impyerno. Sabi ni amang Abraham, hindi na pwede. Kapag nandiyan ka na, kapag nandito na si Lazaro nandito na, hindi na siya pwedeng pumunta sapagkat may pagitang malalim na balon na walang hanggan. Kaya ang tao, ngayon na ang panahon para
magdesisyon ng tao. Saan ba siya pupunta? Sa langit na sagana, sa tubig, sa pagkain, walang hirap, walang karamdaman, walang sakit, o sa impyerno, laging pinapatubig, walang pahinga, puro sakit ang mararamdaman ng tao. Kaya yun ang paanyaya sa 22:17. And let him that is athirst come, and sa huli, and whoso will, let him take the water of life freely. Whosoever will. Ang ibig sabihin, unlimited invitation. Na walang hanggang paanyaya ng Diyos. Okay po ba? Walang hanggang paanyaya ng Diyos sa atin. Kaya sabi rito, ano po yung paanyaya ng Diyos? Paki-click nga po yung Oscar. Sabi rito, Isaiah 55 verse 1, Ho! No, tumatawag siya. Everyone that thirsteth, come ye to the waters. And he that hath no money, kung wala kayong pambili, no, come ye, buy, eat, and eat. Ye come buy wine and milk without money and without price. Kung nagugutom kayo, lumapit kayo. Hindi lang ng tubig ang ibibigay ko sa inyo. Meron pang wine and milk. At may pagkain pa. Basta pumunta kayo rito. Ibibigay ko yan sa inyo ng kaligtasan. Bayaran ba ng Panginoon ng kaligtasan natin? Sinasabi ba ng Panginoon? Bibigyan tayo ng kaligtasan. Huwag kang absent pag-araw ng linggo. Huwag kang titigil sa panalangin. Huwag kang titigil sa pag-Bible reading. Hindi naman ang Panginoon yan. Hindi nga tayo nananalangin. Paminsan-minsan tayo sumusulpot sa hindi nga tayo nagbabible reading. Pero tinanggal ba yung kaligtasan ng Panginoon? Libre ang kaligtasan. Walang kapalit. Isang regalo na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi niya pinabayaran. Pag ang tao regalo, ito, regalo ko sa iyo, happy birthday. Yan, kagaya niya, kay Oka, meron akong utang na shorts kasi anniversary daw tayo. Pero wala pa akong pera. Regalo ko, yung ito yung resibo ko. Bayaran mo yan. Hindi naman eh. At hindi pwedeng bayaran. Hindi naman pwede sa akin, sabi ni Kuya Oka, hindi ka pa sa babayaran ko, ini-insulto naman ako. Diba? Ganun naman ang mangyayari. Come buy wine and milk without money and without price. Natin ang libre galing sa Panginoon. Okay? Ano pa? Incentives. So, hindi lamang invitation, hindi lamang paanyaya, may incentives pa. Bonus. Yan, mga manggagawa, may incentives. Kapag nakakota, may bonus ka. O nag-overtime ka, mayroong babayaran ka. Kasi ano po yung mga incentives? Ito, because of the person of Christ, ibinigay bagay niya sapagkat dahil balikan natin sa verse 30, Revelation 22. Alpha and the first and the last. Sino ang nag-aanyaya? Jesus. Bakit Alpha and Omega? Ang kanyang mga audience dito ay mga Griego. Common language ng panahon ng ating Panginoon Greek. At karamihan sa kanyang mga readers ay mga Griego. Parang sa atin ngayon, ang common language natin. Universal language. Kaya nga nung lumaganap ang gospel, ang common language ay Greek. Lahat yan ay alam ng mga common language nila para English ng panahon na yun. At ang mga Romans na
mga kalsada para mas madali makarating ang mga missionaries at mas madali niya maintindihan ang salita ng Diyos. Kasi ang ginamit na dito ay common language. Hindi Hebreo, no? I am the Alpha. Ang Alpha po ay ang una at ang Omega, ang huli sa Greek. Omega, ang kanyang omniscience. Wala na? Ano? Sa bawat alphabet, sa bawat alphabet, no, yung A, B, C, D, E, ang alphabet ay nagbubuo ng word, ang nagbubuo ng sentence, ang phrases ang nagbubuo ng doon natututunan natin sa pamamagitan. At dito rin ipinapakita ng Diyos sa Alpha and Omega yung kanyang omnipotence, yung kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat. Beginning and the end, the first and the last. Walang bagay na nagaganap sa ating buhay na hindi niya ito pinahintulutan. Omnipotent, omnipresent, and ay nababalot dito sa dalawang salitang Alpha. So it is because of the person of Christ. Sige po. Sabi nito sa Revelation 1:8, sinabi niya nung I am the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the yan, Alpha and Omega. Ano pa sabi? Yan, sabi rito sa Isaiah 40. Confirmed and done this, calling the generations from the beginning. I, the Lord, the first, and with the last I am. Sa ibang translation, wala. I am. Nilagyan lang yung flow ng pero sabi nito, I am. No, siya ang simula at siya ang katapusan. Ano pa? Sabi nito sa Isaiah 43 verse 10, Ye are my witnesses, saith the Lord, and my that ye may know and believe me. Ang saksi mula pa noon sa mga tao na mananampalataya and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall be after me. Ako ang Diyos, wala nang ibang Diyos at magiging Diyos kailan pa man. Si Satan, di ba, sabi sa Isaiah chapter 14, na nais niyan maging kagaya ng Diyos. Yung tatak sa noo, yung tatak sa kamay, kinopya niya. Lahat yung pananampalataya ng mga tao, gusto niya maranasan. Lahat ng meron ang Panginoon, nais niya, meron din siya. Binaliktad niya ang lahat, ginulo niya. Yung order ng Diyos, alam niyo po ba ngayon ay merong decree, no? Merong batas. Ang UN, kung hindi niyo pa alam, na yung salitang husband and wife, no, papalitan na ng husband and spouse. Ang mag-asawa hindi na tatawaging married. Sila ay partner. Ito partner ko. Yan. Kasi ang partner pwedeng pareho kayong lalaki, pareho kayong babae. Ano sabi ng panahon? Diba? Husband, sa Genesis, husband and wife. Satan, gusto niya hindi. Partner. Ang partner ko. Sino dyan? Yung maganda, hindi, gwapo. Na kayo? Diba? Nung araw, sa tanongin ng nanay, may trabaho ba yan? O, gwapo nga, may trabaho ba yan? Noon yun. Ngayon, nay, boyfriend ko, gwapo. Gwapo, lalaki ba yan? Lalaki. Ay, nako, talaga si Satan, lahat, binabaliktad. Yung order ng Diyos, ginugulo niya. Yung gusto niya gawin dito sa atin, guluhin. Para siya ay makapamulo. Then, ano pa?
Isaiah 44 verse 6, Thus saith the Lord, the King of Israel and His Redeemer, the Lord of hosts. I am the first and I am the last, beside me, O God. Wala. Wala nang Diyos maliban sa ating Panginoon. Ulit-ulit niya sinasabi. Ang Diyos ay hindi lang Diyos na inukit, tanda natin, ano? Hindi lamang molten images, kundi yung mental images. It's either na pamilya, trabaho, loved ones, kahit anong bagay na nauna pa kaysa sa Panginoon, ay itinuturing na Diyos na Diyos-Diyosan. Then, ano pa? Sabi rito, Isaiah 48:12, O family of Jacob, Israel, my chosen one. No, makinig kayo sa akin. Kasi ang bayan ng Israel, sokdulang katigasan talaga ng ulo, sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sobrang tigas na kanilang leeg, pag pinilit mo ipaling yan, sa kanan o sa kaliwa, mababalian ng leeg. Sobrang tigas ng ulo. Sabi rito, kaya nga sabi ng mga anak, wag matigas ang ulo. Sumunod sa Panginoon, sumunod sa Diyos, upang ang inyong buhay ay mapalawig, lalo pang hahaba ang buhay. Kita niyo yung mga matatanda natin ngayon, yung mo history nila, sila yung mga nag-alaga sa nanay nila, nung sila ay may karamdaman. Sila nung may karamdaman. Sa kanila, pinahaba ang buhay. Totoo yan. Yung mga tao, mga bata na matigas ang ulo at walang galang sa magulang, nako, isang saglit lang. No? Wala namang kabagay-bagay yung kamatayan, pero wala. Hindi mahaba ang buhay. Kasi yun ang sinabi ng Panginoon eh. Yun ang aking commandment na may kalakip na pangako. Yun ang aking utos na may kalakip na pangako. Mahalin ninyo inyong mga magulang, honor thy father and thy mother. Di ba may post pa sa Facebook yung tatay, inupuan ng anak? Ako, ba't ganun? Yung isa naman, lola, pinututukan ng kutsilyo ng apo. Pinapalayas yung lola. Ayun, napatulpo. Nag-aamo ang babae. Ako, hindi naman po, gusto po, idol. Hindi namin ginaganyan ng lola namin. Okay, palayas yung lola. Grabe. Iba na ang generasyon na yun, no? And the first and the last, nung araw, pag may kasalanan ng bata, pag makakuha ka sa tingin. Alam na, pag tinignan ka ng nanay mo, tatay mo, alam na namin ang mangyayari. Madugo. No? Madugo. Mawawalan ka ng ulirat. Sa sakit ng palo. Mawawalan ka ng malay. No? Sa inuutosan. Mamaya na, nanay. Mamaya na. No? Hindi matanggal ang mata sa cellphone. No? TikTok ng TikTok. Hindi TikTok ng TikTok, hindi mautosan sa bahay. No? Sabi nga nila. No? Hindi naman lahat. No? Hindi naman lahat. And it was my hand that laid the foundation of the earth. No? Sa aking kamay, ang pundasyon ay natatag. And my right hand that spread out the dalawang kamay, inayos sa pundasyon, winasiwas ang kanang kamay, at nagkaroon ng kalawakan. I call out the stars, they all appear in order. No? Alam ng Panginoon ang bawat pangalan ng mga bituin sa langit. Kilala niya. Kung kilala niya mga anghel, lalo na ang kanyang mga anak, kilala niya tayo. Kaya huwag natin isipin na nag-iisa na ako. Hindi. Kasama natin ang Panginoon. Hindi tayo nag-iisa. Lagi natin kasama. Hindi nga lang maramdaman eh. Yun lang ang problema sa atin eh. Hindi natin maramdaman. Kasalanan natin kung hindi natin maramdaman yung Panginoon. Dahil malayo na tayo. Sabi nga, slowly drifted away. Parang si Pedro. Si Pedro, nung pinagkanulo ni Judas, nakatayo sa dati ka. Panginoon, palang masaktan. Tinagayang leeg ni Marcos, tinamaan. Ang tapang niya eh. Pero nung nagkagipita na, tingin na si Pedro. Di ba kasama ka? Hindi ko kilala yan. sabi niya sa babae. Pumasok sa loob, nakita, nagpapainit si Pedro. Di ba? Ba't tayo
dito ka, di ba kasama mo yan? Hindi ko kilala yan. Yung bandang huli, sabi, nagsasalita na ng masama si Pedro. Hindi, kasama mo yan eh. Hindi ko kilala yan. Tatlong beses din siyang tinanong sa John chapter 3. Tinanong siya, Peter, lovest thou me more than this? Peter, lovest thou me more than this? At ang ulit, Peter, lovest thou me more than this? Ang mga Hudyo, pag nagtanong tatlong beses, ibig sabihin talaga importante sa kanila ng ating isasagot. Tayo tinatanong, lovest thou me more than this? Then, ano pa? Yan, sabi rito sa Revelation 22 verses 6. Ay, Jesus, no? Hindi na yung tao ang nag-aanyaya. Ang nag-aanyaya na the Alpha and the Omega, ako ang Diyos na makapangyarihan, wala nang ibang Diyos. Ako na si Jesus ang nag-aanyaya sa iyo. Ang sabi response sa pag-anyaya ng tao, sabi ng mga doktor, ay depende raw sa taong nag-anyaya. Kapag ordinaryong tao ka lang, ay Brad, punta ka sa bayan, medyo kape-kape tayo. Sige, pag ano, may time ako. Pero pag presidente si Duterte nagsabi, ay, Bert, punta ka sa Malacanang, kape tayo. Opo, kakukordo ko presidente. Ito, Diyos ang nag-aanyaya. Naalala ko, sabi nga si Pacquiao, yung isang Amerikano boksingero, hindi ko lang matandaan yung pangalan niya, hindi naman siya sikat. Pero sabi niya, nung nasa Amerika si Pacquiao, nagulat siya. Sinabi ni Manny Pacquiao, boksingero din eh. Magkita tayo sa restaurant, gusto kitang invite sa dinner. Ito kayo invite ni Manny Pacquiao, sino ko? Si Pacquiao talagang kilala na. So sige po, dahil si Pacquiao nag-invite, kahit na meron kang appointment, talagang pupunta ka. So nag-dinner sila, kasama yung pamilya ng isang boksingero Amerikano, kwento-kwentuhan. Maya-maya inuputan ni Pacquiao. Kasi nalaman niya yung boksingero, walang bahay. Yan bili mo ng bahay. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya alam kung ano niya. Gusto niya ibalik, pero hindi niya maibalik. Talagang ini-insist, sa iyo yan. Ibili mo ng bahay. Talagang, ganun na lang. Ganun, grabe, no? Kabutihan loob ng atin sa mga nanampalataya. Kapag tayo na-imbitahan ng Diyos, hindi ba tayo tatalima sa imbitasyon ng Panginoon? Ang Diyos na nagsasabi. Kaya nga, ang nagutan ng Diyos na ang nag-aanyaya at tumanggi pa tayo. Di ba sabi ng Panginoon, ang kasalanang walang kapatawaran kapag anyaya ng banal na Espiritu. Yan ang kasalanang walang kapatawaran. Pag tinanggihan natin ng Panginoon. Ang sabi rito, I have sent my angel to testify to you, no? Nagpadala pa ako ng anghel na magpapatotoo sa iyo these things for the churches. I am the root and the descendant of David, the bright and morning star. Dito lang tayo. I am the root and the descendant of David. Paano ikaw ang ninuno at ikaw ang descendant, yung lahi. Ninuno, ikaw pa rin yung, sapagkat nga dito pinapakita ng Diyos yung kanyang pagiging Diyos at the same time, siya yung Diyos na nagkatawang tao. Ibig sabihin ng root, siya yung source. No? Siya yung pinagmulan. Siya yung source ng lahat ng bagay. At siya yung descendant. Dumaloy sa kanya ni David. No? At sa pamamagitan ng lahi ni David, lumabas ang ating Panginoon na galing sa lingkod hari. Kaya sabi nito, tignan natin mga verses. Yan. There shall come forth
a shoot from the stump of Jesse. No? Di ba? Hindi pa, ano to, si Jesse, no? Yung tatay, and the branch from his roots shall bear fruit, and the Spirit of the Lord shall rest upon him. Walang ibang tinutukoy diyan kundi si David. Then, ano pa? Sabi rito, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but have the light of life. Nung sabi rito ng Panginoon, siya ang source at siya ang descendant. Sa kanya dadaloy ang lahi ng mga hari. Na dito sa ating pong binasa, no, makikita natin dito na tignan natin sa Isaiah 11 verse 1. Isaiah 11 verse 1 ba ito? Di pa. Sorry. Tingnan natin dito sa 2 Samuel, no? Basahin nyo lang sa tahanan. 2 Samuel chapter 7, verse 12 and verse 16. Ito sinasabi kay Haring David, ang iyong anak, ang tinutukoy dito ay si Solomon, ang magtatayo ng aking templo. Ito po ay double fulfillment. Ang inaakala ni David, totoo naman, si Solomon ang nagpatuloy ng templo ng ating Panginoon. Pero ang sinasabi rito sa bandang huli ng verse, yung kaharian ay mananatili pang walang hanggan, hindi kay Solomon yun. Sapagkat ang kaharian ni Solomon ay nahati sa dalawang kingdom, Northern Kingdom and Southern Kingdom. Kaya na ang flag ng Israel, triangle pataas, triangle pababa. Star of David. Ang tinutukoy dito, chapter 7, verse 12 and 16 ay yung kaharian ng Diyos na pang walang hanggan. Kaya makikita natin dito sa 2 Timothy, tignan natin. 2 Timothy chapter 2, verse 8. Tignan natin sandali. Hindi ko masyado nilalagyan. Yung verses hindi ko nilalagay para ano rin tayo, no? Mag-Bible reading din tayo. 2 Timothy chapter 2, verse 2:8. Chapter verse 8, 2 Timothy 2:8. Ang sabi rito, remember Christ of the seed of David, raised from according to my gospel. No? Seed of David. At ang kaharian ng Diyos ay magpapatuloy. Sabi nga ng isang awitin, unshakable kingdom. Hindi matinag-tinag na kaharian ng Diyos. And He is the bright and morning star. No? Sa bandang huli na ating binasa, ang bright and morning star, ang sabi nito, ang morning star ang pinaka-brightest. Pinaka-bituin sa magbubukang liwayway. Siya yung naghahati ng liwanag at ng kahapon kay Brother Robert. Okay, habang kinakausap ko nila yun ng isang hapon, napatingin ako sa langit, meron akong nakitang napakaliwanag na ilaw. Hindi ko maipaliwanag ko, no? Basta napakaliwanag, napaka-clear. Akala ko radyo na. Hindi ko sila yung nagsasalita sa akin, daw makatingin kay Leia eh. Tinitignan ko yung bitoy, no? Bigla siya, ang puti-puti talaga. Ang puti-puti talaga, biglang lumiwanag, biglang nawala. Wala namang kasi maulap eh. Yun lang ang liwanag. Sabi ko, ano yun? Hala, ano yun? Nakala ko rocket na. Ibang klase talaga. Ito, lalo ng Panginoon, He is the light of the world. Yung pinakamaliwanag na bituin, siya yung tala, no, sa kalangitan, na pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan na naghahati ng bukang liwayway, ng kadiliman at ng bukang liwayway. Kung maalala ninyo yung donkey ni Balaam, no? Sa Numbers chapter 14 verse 17, no? Sinasabi rin doon na siya, tingnan natin Numbers, tayo matapos eh. Numbers chapter 14 verse 17. Numbers 24. Numbers 24:17. Sabi nito,
testimony ng donkey, ng asno, ng bisiro. 24 verse 17. Sabi rito, I shall see him, but not now. I shall be not nigh. There shall come a star out of Jacob, and the scepter shall not rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and destroy all the children of Shet. Sabi rito, and the star shall come out of Israel. The star, capital letter, out of Jacob, and the scepter shall rise out of Israel. Bituing maliwanag. Sabi nga sa isang awitin, O bituing natatangi sa iyong liwanag. Sabi ng Panginoon, bituing natatangi sa ating liwanag. Nung panahon ay pinanganak ang ating Panginoon, di ba, may bituin na nagliliwanag at hindi nawawala yun, naging taon ng mga pantas parang matunto nila ang ating Panginoon. Ang Panginoon, ating Panginoon ay guide natin patungo sa kanyang kaharian. He is the light of the world. 2 Peter chapter 1 verse 19, tingnan natin. 2 Peter chapter 1 verse 19, sa New Testament naman tayo. Sabi rito ng 2 Peter chapter 1:19. 1:19. Sabi rito, tingnan natin. He is the star of David. Diba, pag movie stars, sikat sila. Nasa verse 19, we have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well take heed as unto a light that shineth in a dark place until the dawn and the day star arise in your hearts. The day star, ang tala na nagbibigay ng liwanag. So, ang first reason, sabi rito, because of who Christ is, the person of Christ. Pangalawa, tignan natin yung pangalawang reason. Because of exclusivity of heaven. Number 2 na po yan, sorry. Exclusivity of heaven. Sabi rito, ang langit ay exclusive lang. Hindi lahat ng tao ay pwedeng pumasok sa langit. Revelation chapter 22 verse 14 and 15. Tignan natin, basahin natin. Dito na tayo magtatapos. Revelation 14 and 15. Sabi nito, blessed. At tinalakay natin yung blessed. Ito na yung huling blessed. Ito na ang huling blessed na sinabi ng Panginoon. 7 ang blessed. Ang galing ng Panginoon, biro mo, sa buong book ng Revelation, 7 ang sinabi niyang blessed. Sa Revelation chapter 1:3, blessed is the one who reads. Pangalawang blessed are the dead. Chapter 14 verse 13. Pangatlong blessed the one who stays awake. Revelation 16:15, pangatlong blessed yun. Pangapat na blessed are those who are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. Chapter 19 verse 9. Panglimang blessed are those who share the first resurrection. Chapter 20 verse 6. Pang-anim na blessed is the one who keeps the words of this prophecy. 22 verse 7. At ito ang huling blessed. Blessed are those who wash their robes. Sabi sa verse 14, blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and they may enter through the gates into the city. Mapalad daw ang mga tao na tumatalima, sumusunod sa kautusan ng Diyos,
at sila ay mabibigyan ng karapatan ng mga bunga sa at bibigyan ng karapatan na makapasok sa pintuan the city of God. Mapalad daw yun. Sino ba yung mga taong pwede lang? Saan na kayo nakakita ng puno 12 bunga? Talakay natin yan, ano? It's either na sa bawat buwan, halimbawa, mansanas muna, puro mansanas. Bukas ay isang buwan, ubas. Depende yan sa gusto ng Panginoon. Or it's either na 12 sabay-sabay. Hindi ko alam. Tingnan natin sa langit, tsaka natin makikita yun. Ayoko pang malaman. Kaya kung gusto nyo malaman, nasa inyo yun. Pero yun, basta ganoon. At magkakaroon tayo karapatan. Mapala daw tayo. Ang sinasabi rito ng Panginoon, yung mga taong nakapasok sa... Di ba? Mapalad tayo, nasa tayo ng church. Di ba si Satan, ano? For the first time. No? Sabi nga ni John Hagee, for the first time, yung freedom of religion to express our faith. Biro mo, napasaran ni Satan sa kasinungalingan na kanyang pinakalat sa mga agents of devil, sa kanyang mga agents, no? Pakalat nyo. Grabe yan. Mamamatay ka dyan. Maglagay ka ng face mask. Di ba sabi ng Panginoon, ba't may face mask? Gusto nga natin. Bread of life. Pag hinarangan mo yan, 60%, sabi nga ng doktor, lang ng oxygen ang nalalanghap natin. Umiigaw sa ating baga. Sa story, isang runner, athlete, naka-face mask, isang lalaki nagdadrive, naka-face mask, nawala ng oxygen ang utak, nabangga. Nahilo eh. Wala ng oxygen. Satan, ano? Kung gusto, maghapon ka naka-face mask sa bahay, paano lalabas yung carbon dioxide? Paano lalabas yung virus na nasa katawan natin? Na palaging, meron naman talaga tayong virus. Paano lalabas? Tayo na lockdown. Ang tao, tayo, yung close tayo, ano tayo tawag to? Family-oriented ang Pilipino. Kaya sabi nga ni Tiglaw, hoy, payagan nyo na ang tao magkaroon ng family reunion. Wala na tayong family reunion. Hindi na tayo makapunta ng birthday. Hindi na tayo makapunta ng wedding. Hindi nga tayo makapaglibing. Tinanggal nga lahat. At yan ang gusto ni Satan. Pati yung pagsimba natin. Pati nga school. Ang sabi nga ni Secretary ng Education, si Briones, anong gusto niyo gawin sa anak ninyo? 9 na buwan, nasa loob ng bahay, walang ginagawa. Ano matututunan yan? Sabi niya, kailangan harapin natin ang takot. Ngayon, turuan natin ang ating sarili na maging matapang tayo harapin ang mga problemang kinakaharap natin ngayon. Pag tayo, tinuruan natin ang ating mga bata na matakot hanggang mamatay na yan, hanggang tumantayan, takot yan. Kasi tinuruan natin maging matakot. Turuan natin ang mga anak natin na maging matapang. Ipakita natin na matapang tayo. Tayo matatakot. Pag mamamatay tayo kahit hindi sa virus. Kahit hindi sa virus mamamatay ang tao. Huwag tayong matakot. Ang takot hindi binibigay ng, di ba? Fear. No? Hindi espiritu ng Diyos yan. Espiritu ni Satan yan na tayong matakot. Matakot tayo sa Diyos, pero kay Satan hindi tayo dapat matakot. Tapusin na natin. Then, sa verse 15, yan, Isaiah 61 verse 1. And you will be called priests of the Lord. You will be named ministers of our God. You will feed on the wealth of the nations, and the riches you will boast. Nasabi nito you will be called priests of the Lord and ministers of our God. Pag tayo daw ay nakakilala sa ating Panginoon, pare-pareho tayong pastor. Ang mga tatay ay pastor sa kanilang sariling pamilya. Ang pamilya ng tatay ay ang kanilang kongregasyon. Lahat tayo manggagawa ng Diyos. Kaya lang iba sa atin, manggagaway. Kaya mang-away pa sa to.
Ay, salamat kay Kuya Oka. Naririnig ko na naman yung kanyang side comments. Yan, inaano ako na bubuhay na naman ako mag-preach. Then, ano pa? Isaiah 1:18, "Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like." Sige tayo, usapan natin ang problema mo. May kasalanan ka? Walang kasalanang malaki na hindi ko kayang patawarin. Babayaran ko yan. At pagkakautang. Tatsa, sabi nito, tayo kanyang babalabala ng bagong damit. Fit for festivities. Ang mga Hudyo, meron silang robe na ginagamit sa bawat festivities na kanilang dinadaluhan. Bawat kasalan, bawat lahat ng bagay, iba-iba ang kanilang robe na sinusuot. Fit for festivities. Then, ano pa? Tayo ay hindi lamang sa pera binayaran, kundi sabi nito, "You were not redeemed with corruptible things as silver and gold, but with the precious blood of Christ." Tandaan natin yan. Hindi tayo binayaran na salapi ang ating dugo ng Diyos ang ibinayad sa atin. The Lamb of God which taketh away the sin of the world. Nung si Eva, ang ating ninuno, at si Adan ay nagkasala, naglagay sila ng mga dahon-dahon sa tanggap ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, kumuha siya ng tupa, isang lalaki, hindi masyadong bata, hindi masyadong matanda, walang bahid na dungis, walang karamdaman, walang pilay, kanyang sinacrifice at kay Adan. No, kaya nga, yun ang tinanggap ng Panginoon, yung kaligtasan na ginawa para sa atin. At kapag nagkatay ka ng tupa, sigurado, dadanak ang dugo. Sabi nga sa Hebrews 9:22, "For without the shedding of the blood, there is no remission of sin." Then, ano pa sabi rito? Zechariah 3 and 4, "Now Joshua was clothed with filthy garments and standing before the angel. And he spoke and said to those who were standing before him, saying, Remove the filthy garments from him." No, sabi sa Zechariah. "And he said to him, See, I have taken your iniquity away from you, and you will clothe you with festal robes." Pinapresent daw si Joshua. Sabi ng Panginoon, ang dumi ng damit na yan, tanggalin ang damit na yan, at palitan ng bagong balabal, bagong damit. At yun ay fit for festivities, festal robes. Yung sinasabi ko kanina. Tayo ay naka-festal robes. Kaya nga sabi ng Panginoon, tayo binalabalan na kanya katwiran. May balabal na tayo ngayon, hindi lang natin nakikita. Yung robe of righteousness. Panatili nating malinis yan. Huwag natin dutungisan. Huwag natin hayaan na madungisan, mamantsahan. Kapag ang isang puting papel, nalagyan mo ng tuldok, kitang-kita yan. Ganon din sa ating damit. Huwag nating dungisan, panatili natin malinis hanggang sa umarap tayo sa ating Panginoon. Ang tanging madudumihan lang sa atin, yung paa. Kasi naglalakad tayo dito sa lupa. Kaya sabi ng Panginoon, kung sakali mang madumihan, sabi meron naman panlinis ang dugo ng ating Panginoon. Kahit simpula yan, na pulang-pula, kahit pulang-pula parang dugo, ay magiging isang maputing-maputi kagaya ng niebe. Ang sabi ng ating Panginoon. Then, ano pa? Revelation 22, ayan, kanina, "Blessed are they that do these commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates of the city." Ito yung exclusivity. Ito yung, verse 15, ito yung disqualified. "For without are dogs." Wala palang aso dun sa langit. Mamaya kanil pa ano yan. "And sorcerers and warmongers." Ngayon, fearmongers, nagkakalat ng balitang nakakatakot.
and murderers and idolaters. Tandaan natin yung mga yung mga doktor na nagtuturok ng imbis na gamot, nakakamatay. Yung dugo ng tao na yan, nasa kanilang mga kamay. Kaya nga sabi ko, mas mataas ang posisyon, mas malaki ang pananagutan talaga. Mga murderers and idolaters and whosoever loveth and make it a lie. No? Sabi rito yung dogs. Ang dogs ay itinuturing ng Diyos na ito yung mga man-whore, mga male temple prostitutes. Kasi sa templo, kapag sila ay sumasamba, may mga female and male temple prostitutes. Kaya nga may templo ni Diana, templo ni Venus, no, yung goddess. Kapag sila ay sumasamba, kasama sa kanila yung ganyang sexual act, immoral acts. Kasama yan. At sabi rito, yan ang pinakamababang uri ng pagkatao na pwedeng ituring sa isang tao. Ay kagaya ng aso. Di ba? Kapag ang mga Hudyo, ang tingin sa mga Gentiles, aso. Ang tingin sa mga Samaritan, hybrid, kung hindi aso, baboy. Ganun ang tingin. Mababang uri ng pagkatao dahil sa kanilang mga kasalanan. Si Rahab ay isang temple prostitute. Pero sa kabila ng pagiging temple prostitute. Kasi akala na Rahab paglilingkod sa Diyos yun. Hindi niya alam. Profession nila yun. Akala niya tama yung ginagawa niya. Pero nilinis siya ng Panginoon at iniligtas. At kasama pa nga si Rahab sa lineage ng Panginoon. Di ba may 4 na babae? Si Ruth, si Bathsheba, si Rahab, at ang ating si Mary, no? Na ang ina sa laman ng ating Panginoon. By the grace of God. And sige, tignan natin yung verse. Deuteronomy 23:17 and 18, you shall not bring wages of a harlot or the price of a dog to the house of the Lord your God, for any vowed offering, for both of these are an abomination to the Lord your God. Kaya ginagawa sa atin ngayon ni Satan. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Diba? Ano ba sabi sa Bible? Adam and Eve. Ngayon, ang ginagawa, Adam and Steve. Hindi Adam and Eve. Ngayon, ginagawa, Adam and Steve. Grabe si Satan. Ano pa? Sa 1 Corinthians 6:9 and 11, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Hindi niyo ba alam? Hindi ako nagbibiro, sabi rito ng Panginoon. Kayong pagdaya, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you were washed. No? Totoo, ito yung buhay natin dati. Buhay natin dati. Ang sinasabi dito ni Pablo, hindi naman negative eh. Yan ang naging buhay natin dati. Mamamatay tao. Lahat yan ang ginagawa natin. Kaya nga sabi sa verse 11, and such were, past tense, some of you, but you were washed, but you were sanctified. No? Washed and sanctified and justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Sino nga yung pastor na ngayon? Ano? Dating transgender, nananalo pa sa beauty pageant ng mga gay beauty pageant. Nakakilala sa Panginoon. Ngayon, pastor na. Si Tonet. Ano ba pangalan tunay ni Tonet Macha? Si Pastor Antonio Roquel. O Antonio pa. Alcantara naman ako. Si Antonio Roquel. No? Ngayon, pastor na.
Dati yung dating trabaho, dating buhay. Ngayon, sila ay mga lingkod na ng ating Panginoon. Dito tayo magtatapos. Ito pong Louisiana State Penitentiary. Hindi po ito sa Laguna, no? Sa Louisiana, Kuya Sam. Louisiana State Penitentiary, known as Angola Prison. Ito ang pinakamadugong, pinakagrabing piitan sa balat ng lupa. Pag pumasok ka sa loob ng piitan na yan, sabi nila, nung araw, pag pumasok ka sa piitan na yan, may dugo sa dingding, may dugo sa sahig. At ang sabi pa, pag ikaw ay dadalaw sa iyong kamag-anak sa piitan na yan, sa bilangguan na yan, bibigyan ka pa ng warden, ha? Bibigyan ka pa ng tagapagbantay ng kutsilyo. Para kung sakaling may lumusob sa iyo, maipagtanggol mo sarili mo. Pero mo, ganun ka-grabe ang ito ang pinakagrabe daw na piitan o bilangguan sa balat ng lupa. Wala nang hihigit pang grabe sa piitan na ito. Yung Angola Prison o penitentiary. Sige po. Ito yung warden nila, si Burl Kane, warden of Louisiana State Penitentiary at Angola. Ito yung kanilang warden. 20 years ago, tinanggap niya yung alok na pagiging warden ng penitentiary, yung piitan. Pero ang kanyang kondisyon, sabi niya, tatanggapin ko bilang warden sa piitan na yan. Pero ako masusunod kung anong pamamalakad ang aking gagawin. E nasa isip ng dating warden, mas grabe siguro gagawin ito. Mas grabing higpit ang gagawin ito. Pero kabaliktaran nangyari. Siya ay Christian. Siya ay nag-church sa Louisiana Baptist Church. Ginawa niya, pinalinis niya muna ang piitan. Yung dating madilim na selda, pinapinturahan niya ng puti para malinis na malinis. At nilagyan niya lahat ng bilangguan, nilagyan niya ng Bible verses. Tinatad niya ng Bible verses yan. At araw-araw nagba-Bible study. At meron din silang School of Theology sa loob ng piitan. Dati, yung 90 na katao, na kalalakihan, na gangster, ngayon, 90 pastors, missionary pastors. Ang huling balita sa binasa ko, 270 plus na ang missionary pastors ng penitentiary. Ito na ngayon ang safest and cleanest penitentiary sa buong mundo. Na kahit pumasok ka, may bisita kang babae, hindi nila ito babastusin. Hindi susitsutan. Hindi sasabihin ako ano masasamang bagay. Bawal sa batas ng staff, bawal sa batas ng inmate. Pwede kang magdala ng bisitang babae. Hindi babastusin sapagkat bawal na bawal. Isipin mo ba naman araw-araw salita ng Diyos ang kanilang naririnig. Sapagkat siya naniniwala, ang inmate ay mababago. Ang kriminal, kahit paggaano kasukdulan ang kanyang pagiging kriminal, ay kayang baguhin ng Panginoon. Kaya yan ang binasa natin kanina. Dati yan. Dating buhay natin yan. And we were sanctified. Tayo binago ng ating Panginoon. Sige po, pakiclick. Sabi nga dito, ito yung kanyang nasabi nito sa bandang huli, nakipag-coordinate siya sa isang Bible college para magkaroon sila ng Bible study at saka college curriculum level sa ministers. At iba sa kanila ay naging pastors na, napadala na sa iba't ibang prison houses. Sabi rito ni Kelly, yung president, New Orleans Seminary, yung si Chuck Kelly, sabi niya sa bandang huli, the greatness of Warden Burl Kane is his confidence that Jesus Christ
can change any life, even one filled with terrible decisions, and his willingness to let inmates to be heroes in the story of redemption. Na yung mga inmates ay magkaroon ng bahagi sa kasaysayan ng pagtubos ng Panginoon sa mga taong kriminal, kagaya ng mga taong nakapiit sa Angola prison, Angola Penitentiary. Grabe, no? Dating sukdulang sama, napiitan, ngayon ang pinaka number 1, pinaka safe, napiitan, pinaka malinis na piitan. Sino nagpabago? Tao ba? Hindi. Sapagkat naniniwala si Burl Cain na tanging ang Diyos lamang ang pwedeng magpabago sa buhay ng tao. Hindi reformation, kundi transformation. Sabi nga din ba sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, di ba? Tignan natin. Romans chapter 12 verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Kapag binago ng Diyos ang puso ng tao, ang pagbabago ay magmumula sa loob papalabas. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga apostol, sa mga Pariseo, ang tao ay hindi nagkakasala dahil sa mga bagay na pumapasok sa kanyang bibig. Ang tao ay nagkakasala dahil ang puso niya ay marumi. Ang puso ng Panginoon, sabi nga sa Jeremiah, is deceitful above all things. And kaya ang binago sa atin ng Panginoon puso. Hindi yung pisikal na katawan. Hindi yung ating pananalita o naman bagay. Ang unang binago ng Diyos sa atin, puso. Kaya ang Panginoon, pag nanahan sa puso natin ng Banal na Espiritu, doon magbubukal na ang buhay na galing sa ating Panginoon. And then last verse natin, sabi rito, Revelation 22:14, basahin natin, Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter through the gates into the city. Tayo mga Kristiyano na tayo. Mapalit tayo. Sapagkat pag dumating ang Panginoon na hindi natin inaasahan, makakapasok tayo sa pintuan ng langit. Meron tayong quarantine pass. Yan ang isa pang bagay na gusto nila. Hindi ka tayo makakagala pag walang quarantine pass. Ayan, tayo. Yan, meron na tayong quarantine pass sa langit. Ang problema, yung ibang tao walang quarantine pass. Oh, wala kang quarantine pass. Hindi pwede. Tayo meron. Sabi ng Panginoon, mapalit tayo. Na tayo patungo sa langit, sa buhay na walang hanggan. Okay? So, ang sabi rito, God bless you. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Maraming salamat sa paanyaya niyo po sa amin at sa mga mahal namin sa buhay na hindi pa po mananampalataya, hindi pa po nakakilala sa inyo. Dakilang Diyos. Ang inyong paanyaya sa kanila, Panginoon, ay amin pong ipinapanalangin. Na huwag na nilang ipagpabukas, Panginoon. Huwag na namin ipagpabukas kung kami ay hindi nakakilala sa inyo. Huwag na namin ipagpabukas ang oras ng kaligtasan. Sabi mo, Panginoon, sa 2 Corinthians 6:2, ngayon ang araw ng kaligtasan, Panginoon. Kaya pinapanalangin namin ang aming sa buhay na sila man ay magkaroon ng karapatan na pumitas ng bunga sa puno ng buhay at makapasok sa pintuan ng inyong kalangitan. Maraming salamat. Gamitin nyo kaming daluyan na inyong pong pagpapala, bihikulo ng mabuting balita upang sila man ay makasama namin
sa inyo pong masayang pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin sa inyo na may pasalamat. Amen. Sa mga natin, mga subscriber, no? Kung pindulo ito subscribe. Marami na. Million na ba? God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes.